Mga kababayan, Bongbong Marcos biglang nawala sa isang photo ops kasama po yung iba't ibang leader, president, prime minister ng mga ASEAN members. At ang hinala ng iba, mukhang nasubrahan di umano si Bongbong Marcos sa kanyang bisyo kaya hindi po ito nakadalo. Ngunit kagaya ng inaasahan natin mga kababayan, may palusot po itong si Claire Castro. Anyway, mga kababayan, sabi nga ng iba, kung may mga ghost project po tayo, kung may ghost na kinakausap itong si Bongbong Marcos, siyempre yung kanyang ama, abay may ghost president po tayo ngayon na nag-attend ng 20th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yan ang nakakalungkot mga kababayan natin, no? Kasi nagkalat na naman itong si Bongbong Marcos sa Malaysia. And syempre, anong inaasahan po natin? Talagang pagtatakpan po yun ng isang Claire Castro at sabihin na walang ginawang masama itong si Bongbong Marcos. Anyway, ito pakinggan nyo at panoorin mga kababayan natin. Opo, kasi mukhang hindi na bibigyan ng tamang kwento o context din nangyari. Doon po at naipaliwanag din po sa atin, sinabi din po ni Sec. Dave Gomez na nangyari po yan, yung kanilang photo ops, ay nasa extended bilateral meeting pa po ang Pangulo with the UN. So, pero naka-attend po ang Pangulo sa nasabing okasyon sa nakasama po ang bansang Japan. So, liwanagin lang po natin, wala po ang Pangulo sa photo ops, pero umatin po siya sa summit. Nagkataon lang po nung sila ay nagkaroon ng photo ops, ang Pangulo ay nasa extended bilateral meeting pa with UN. So, nagkatanong muna kay Joanna ba? Yun po mga kababayan po natin, another palusot, another alibay, another POV mula kay Claire Castro. Nakakatawa po mga kababayan po natin, no? Kasi lahat ng mga kasinungalingan ay talagang gusto nilang pagtakpan, no? Pinagtatakpan na nga po nila yung nangyayaring iskandalo sa mga flood control ngayon mga kababayan natin. Pati ba naman itong pagkawala ni Bongbong Marcos diyan sa photo ops na yan ay gusto pa nilang pagtakpan. Sino po yung mapapaniwala nila? Dapat, ang ginawa po nila, no, dapat naglabas agad sila ng official statement kung bakit hindi makadalo si Bongbong Marcos. Halos, naman ito, minuto, nagpapa-press conference or naglabas ng official statement itong si Claire Castro. So, bakit dito hindi sila nagpalabas ng statement? Kung saan nag-trending na at ngayon hinahanap na ng taong bayan na bakit daw pati itong si Bongbong Marcos ay ginawang ghost ang kanyang pagiging president dito sa summit na ito. And alam nyo mga kababayan po natin, napaka-importante ito Dahil nandyan po ang lahat ng mga leaders. Napaka-importante. Alam nyo, kung pagtitingnan natin, litrato lang po yan. Hindi naman kinakailangan na nandyan si Bongbong Marcos. Hindi po. Dahil yan ay napaka-importante. Dahil yan po ay nangangahulugan ang nagkakaisa ang lahat. No? Sama-sama ang lahat. Sino yung kanyang bilateral? Nandyan lahat ng mga leaders po. Nandyan lahat halos. Bakit siya wala? Kaya ang sabi ng iba, baka nasubrahan ng kanyang bisyo. O bahala na kayo dyan kung mag-isip kung ano po yung bisyo na iniisip nyo. Mga kababayan po natin. Basta kung anong iniisip nyo, ganyan din po yung sa akin. Mga kababayan, no? At ngayon, sinasabi ni Claire Castro na hindi daw po nagmamakaawa si Bongbong Marcos ng tulong sa sambayan ng Pilipino. Dinitinay niya ngayon kasi nag-trending na naman, no? Maraming nagsabi, bakit kayo magmamakaawa sa sambayan ng Pilipino? Di ba? Sabi nyo, kaya nyo naman. Sabi nyo, kaya nyo solusyonan ang mga pangunahing problema sa ating bansa. Bakit nagmamakaawa kayo ngayon? Humingi kayo ng respeto, tulong sa sambayan ng Pilipino. Yan po ang isa po sa kanya nag-interview kay Corina Sanchez. Tulong, suporta sa sambayan ng Pilipino. Alam niyo yung mga Pilipino, tayo mga Pilipino, kabilang tayo dyan, no? Ang pagsusuporta, talagang binibigay natin yan. Kapag nakikita po natin na talagang karapat dapat. Yung pagsuporta, yung respeto, hindi kasi yan hinihingi. At lalong hindi po yon kailangan magmamakaawa. Yan po ay kusang pinagkaloob
binibigay ng tao kapag nakita na yung nakaupong Pangulo ng ating bansa ay suportado po yung sambayan ng Pilipino. Itingnan nyo naman mga kababayan, 3 years na po tayong pinabayaan. Kumbaga, inaabandon na po po tayo ng gobyernong ito. The moment na hinayaan po tayo na pagnakawan ng sinasabing kalyado niya at wala daw po siyang kinalaman. So, hindi po nila ito ma-deny. Just like sa interview ni Boying Rimulya, ano sinasabi ni Boying Rimulya? Kailangan daw may ebidensya bago yung accusation. Lalong-lalo na kay Martin Romualdez. Dahil, no, posibleng wala daw kinalaman itong si Martin Romualdez sa pagnanakaw na ginawa ng kanyang mga kapwa-kongresista. At nitong si Saldico, ay sino namang maniniwala dyan? In the first place, alam natin na sila po yung puhiperma. Gaya ng sinasabi ko, ito po ay matagal na sinasabi ng ating Vice Presidente. Yung mga nagkukunwari na sila ngayon ay pro, no? Sa pakikipaglaban sa corruption, matagal na po yan, hindi nila pinapansin, pinagtatawanan nila yung mga Duterte. O ngayon, pinapalabas nila na sila po ay nakikipaglaban kontra corruption. Matagal na rin yan, pinaglalaban ng hakbang ng maisog. Ngayon sinasabi nila na sila daw po ang nangunguna, sila daw po yung nakikipaglaban. Gaya nitong si si Kiko Matching, mga bayan natin, na talagang dati pa sinisigaw niya na kailangan daw wag ilibing si Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani. O ngayon naghihimod po, no? Dito po sa puwet ni Marcos Jr. at sinasabi na suportado nila ngayon itong si Marcos Jr. Kita niyo sila? Yung dahil sa galit na galit po sila na makaupo yung mga Duterte, ayaw nilang mapaupo. So ngayon handa po silang maghimod ng puwet ni Bongbong Marcos para lang, no, matigil, no, maharang itong si BP Sara. Pero wala po sila magawa. Nakita niyo naman kung paano po sinusuportahan si BP Sara ng ating mga kababayan sa Malaysia. So talagang sobra-sobra po yung suporta ng ating mga kababayan kay BP Sara sa Malaysia. At yan po yung hindi talaga nila, no, mahihingi. Hindi rin kusang maibibigay ng mga Pilipino sa kanila dahil wala naman silang ginagawa. And ito, isa pa ito, si Sandro Marcos. Matagal ang sinasabi ni Chavit na dapat paimbestigahan ito. Bakit ngayon hindi nila paimbestigahan? Yung milyon-milyon na mga maanumalyang kontrata daw, Diskaya with Sandro Marcos. And balik tayo doon sa issue ng photo ops, mga kababayan po natin. Kung saan ay hindi nga po nakita itong si Bongbong Marcos. And now, no, nagpapalusot po sila at sinasabi nila na mayroon lang po siyang ibang bilateral na meeting na pinuntahan kaya wala siya dito. Ito po mga kababayan natin. Sabi ko nga, baka nasubrahan sa kanyang bisyo kaya hindi nakarating. Sabi ni Claire Castro, may extended bilateral meeting ka-meeting si Bongbong Marcos. Pero bakit? Bakit lahat ng mga leader kumpleto? Sino yung kanyang kausap? Anyway, kayo na pong bahala maghusga dyan, mga kababayan po natin. Totoo kaya yung ating hinala na pati itong meeting na ito ng mga leaders ay ginawang ghost ni Bongbong Marcos. At yan po yung ating panibagong update, panibagong reaction video. Huwag kalimutang i-like ang video ito. At kung kayo po ay matagal na dito sa ating channel at hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe naman. Maraming salamat.